Good morning po sa ating lahat. Pag-uusapan natin ang Christmas. Ganun din natin pag-usapan kung ipinanganak ba si Kristo ng December 25. So hindi yan ang issue, ang pag-uusapan natin, kundi yung epekto. Okay? Positive effects of Christmas. So yun po yung pag-uusapan natin para magkaroon po tayo ng mga dagdag na kaalaman tungkol sa Christmas. Kasi mostly pag Christmas ang pag-uusapan ay mostly yung birth ng ating Panginoon ang pinaka-issue. Pero ngayon po, hindi yan ang ating pag-uusapan yung kanyang birth, kundi yung epekto. So bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na inyo pong ibinigay sa amin na malaya po kami na pag-aralan ang inyong banal na salita. At maraming salamat po, dakilang Diyos. Kaya hindi po namin na pagtrabayan po kami at gabayan at tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga bagay na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So mayroon tayong mga ilang epekto o positive effects of Christmas. Gusto ko lang basahin muna natin ang Romans chapter 5 verse 8. Verse 8, "But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." So dito po sa binasa po natin ay malinaw na dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ay dahil sa kanyang pagmamahal siya'y namatay para sa atin. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, ibig sabihin, ang tao ay makakasumpong lang po ng kaligtasan kung kanyang paniniwalaan yung ginawa niya mismo sa cross. Ano ba yung ginawa niya sa cross? Siya'y namatay para sa atin. Ibig sabihin, yung kaligtasan po natin ay nangyari hindi nung siya'y ipinanganak. Ang kaligtasan po natin ay nangyari po nung siya'y namatay. Paano po tayo maligtas? Paniwalaan yung kanyang birth or paniniwalaan yung kanyang ginawa? Yung kanyang ginawa sa cross. Okay? Hindi yung kanyang birth. Hindi yung kanyang birth na pag yun ay paniniwalaan, ang tao ay maliligtas. Hindi po. Yung ginawa ni Kristo sa cross, yan po ang ating paniniwalaan para tayo'y maligtas. Anong sinasabi sa 1 Corinthians 15, 1-4? 1 Corinthians 15, 1-4, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain." Then verse 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died." Okay, take note. How that Christ died for our sins according to the Scriptures. Then 4, "And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." So, sa mga verses na binasa po natin, paano daw maligtas ang tao? Maniwala doon sa kanyang ginawa mismo sa cross. Maniwala doon sa kanyang ginawa sa cross. Mayroon pa, idagdag natin yung 1 Corinthians 1:18. "For the preaching of the cross is to them that hear foolishness,
but unto us which are saved, it is the power of God. So ano po ang gospel na dapat nating ipapangaral, or anong gospel ang dapat nating paniniwalaan para ang tao ay maligtas? Yung ginawa niya sa cross. Ngayon, kung unawain natin ang Christmas ay hindi actually doon tayo naka-base sa kanyang kapanganakan. Dahil ang ginawa ni Kristo para ang tao ay maligtas, para ang lahat ng tao ay maligtas, ay doon sa cross. So yun po yung natin, i-explore dito po sa ating topic, positive effects of Christmas. So ibig sabihin, ito po ay nakabase doon sa kanyang ginawa mismo sa cross. Hindi doon nung siya'y ipinanganak sa manger or sa sabsaban na ayon sa ating nakagisnan, di ba? So mostly ganun po pag sinasabing Christmas ay laging nasa isip natin baby Jesus. Laging ganun, di ba? Yun po. Pero ngayon, hindi yun ang ating pag-uusapan, yung epekto, yung kanyang ginawa mismo sa cross ang ating pag-uusapan. So, ang una, Christmas reveals God's plan of salvation. Ano bang nangyari? Bakit kailangan ang tao ay maligtas? Tayo po ay nagkasala. Dito nga sa Romans 5, ang tao po ay nagkasala, kailangan niyang tagapagligtas. Kasi kung ang tao walang kasalanan, hindi niya kailangan ang Savior. Bakit ang tao ay kailangan niyang tagapagligtas? Dahil ang tao ay makasalanan. 5 verse 12. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ano daw? Dahil sa isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa mundong ibabaw, at ang nagiging resulta nung ang kasalanan ay pumasok sa mundo, lahat ay mamamatay. Lahat ay mamamatay. So yun po ang nagiging resulta. Kung ang tao ay makasalanan, ang katumbas is kamatayan. Pero sabi niya sa 5:8 na binasa natin kanina, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, mayroong plano ang Panginoon. Isa sa plano ng Panginoon na ang tao ay maligtas. Mayroon pong dalawang group of people na binanggit po sa Bible. Ano po yung una? Israel. Pangalawa, Gentiles. So unang iligtas ng ating Panginoon nung siya'y ipinanganak, ang una niyang iligtas ay ang mga Israel. Kung puntahan natin ang Matthew chapter 1, tandaan po natin, nung ipinanganak si Jesus, ang dapat mag-celebrate yung Israel. Bakit? Kasi siya ipinanganak para sa Israel. Hindi siya ipinanganak na kasama tayo. Kung tutuusin, ang mag-celebrate ng birth ay ang mga Israelites, kasi si Jesus Christ ipinadala ng Panginoon para iligtas niya ang bayang Israel. Okay? So, sa Mateo po tayo. Sa Matthew chapter 1, Matthew chapter 1 verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he
shall save His people from their sins. Sino po yung bayan ng Panginoon nung siya ipinanganak? Ang bayan ng Panginoon nung ipinanganak si Jesus Christ ay ang mga Israel. Kaya nga, nung siya nag-ministry exclusively sa bayang Israel. Matthew 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Ano sabi ng Panginoon? I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Siya'y isinugo, ipinadala para sa bayang Israel. Ito po, nung siya'y nag-ministry, hindi pa siya namatay dito. Ibig sabihin, ang kanyang focus, nung hindi pa siya namatay, ay mga Israelites. Kaya, ulitin ko po, si Jesus Christ ipinanganak para sa mga Israel. At dagdag pa natin, nung maliit pa siya, hinahanap na saan ba yung King of the Jews. Kasama ba ang mga hintil doon? Hindi. Matthew chapter 2 verse 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, and number 2, saying, where is he that is born King of the Jews? Nakita niyo po na si Jesus Christ hinahanap ng mga wise men na saan yung King of the Jews. Kasama bang hintel? Hindi. Ulitin ko po, siya ipinanganak para iligtas ang bayang Israel. Siya ipinanganak para maghahari sa bayang Israel. Ibig sabihin, yung kanyang birth, hindi natin kung tutuusin, hindi tayo yung mag-celebrate sa kanyang birth. Bakit? Kasi si Jesus Christ ipinanganak para sa Israel. Sino dapat ang mag-celebrate? Israel. Nakanya, Israel ang dapat mag-celebrate, hindi tayo. Dagdag pa natin yung Romans 15:8 na patunay na ang misyon ng ating Panginoong Hesus nung hindi siya namatay ay sa Israel. Romans 15 verse 8 tayo. Verse 8, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision, referring to the Israel. Jesus Christ was a minister of the Israelites for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. So, ang unang plano ng Panginoon, iligtas niya ang bayang Israel. Yun po ang pinakaunang plano. Kaso lang, ano ang ginawa ng Israel? Pinatay nila. Okay? Pinatay nila ang tagapagligtas. Pinatay nila ang tagapagligtas. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, okay, ang ginawa ng Panginoon ay kinunclude niya lahat makasalanan na. Jews and Gentiles makasalanan. Dito sa Romans 11:32. Romans 11 verse 32, for God had concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. So ang nangyari po, kasama na po tayo dito, nung kinunclude ng ating Panginoon na lahat makasalanan. Okay? And sa verse 32, for God had concluded them all in unbelief, that He might have mercy upon all. And then, sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned. Sinabi niya lahat na, including us, including Israelites, for all have sinned and come short of the glory of God. Ngayon, since lahat ng tao ay makasalanan, kailangan ng tagapagligtas. At ito pong good news, ang kaligtasan na kanyang ino-offer sa lahat ay libre. Dito po sa Ephesians 2. Ang kaligtasan ay regalo na lang. Dati ay kailangan nilang pagtrabahuan. Pero ngayon, regalo na lang ang kaligtasan. Kasi lahat makasalanan na eh. Dito sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So,
ang Panginoon mayroon siyang plano na ang tao ay maligtas. At ang unang plano niya iligtas ang bayang Israel. And then next plan, mailigtas din pati mga hintil. Kaya kung ang kaligtasan noon ay ino-offer sa mga Israel, ngayon po ang kaligtasan ino-offer sa mga hintil. Acts 28:28. Acts 28:28. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles. Nakuha niyo? That the salvation of God is sent unto the Gentiles. Di ba tayo yung Gentiles? Tayo po. Di ba, dati ang kaligtasan sa Israel, tinanggihan nila. Ang kaligtasan po mga kapatid na sa atin. Ayon sa binasa natin, that the salvation of God is sent unto the Gentiles. Kasama na po tayo mga kapatid sa kaligtasan. At yung gospel na dapat nating paniwalaan sa panahon ngayon ay ang gospel of the grace of God. Hindi po katulad sa gospel na ipinapangaral ng mga apostol during the earthly ministry of Jesus Christ. Pero ngayon po ang kaligtasan ay sa biyaya ng Panginoon. Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So kailangan po maunawaan natin. Pag sinasabing Christmas, nasa isip natin birth. Pwedeng sabihin natin yes sa Israel. Christmas, kung birth ni Jesus Christ at dapat may mag-celebrate, dapat ang Israel. Kung unawain natin ang Bible, kasi nga, tayo po ay naging part lang po sa plano ng Panginoon after His death. So kung ang Christmas naman sa atin ay yung nag-start doon sa cross. Naka niyo? Doon sa cross, hindi doon sa birth. Kasi pag doon sa birth, ang focus, ang programa ng Panginoon nung sa kanyang birth ay ang mga Israel lang. Hindi naman tayo Israel. Naka niyo point? So kung gusto nating alamin ang pinakaminsahe ng Christmas, sa cross. Wala sa birth. Kung mayroon sa birth, yung Israelites. Kung gusto nating alamin ang pinaka-mensahe ng Christmas, sa cross tayo. Naunawaan nyo? So, the birth of Christ is the first step in God's plan of redemption. Yes? Kasi nga, yung mga Israelites ang nauna, and then later on, sa cross, para sa lahat. So, Christmas is not just about a baby, it marks the beginning of salvation. So, pinag-usapan natin, first, siya ipinanganak para iligtas ang mga Israelites. And then later on, after the rejection, nireject nila yung offer, ang kaligtasan in-offer para sa lahat. Pero ang mensahe, nagbago. Ang mensahe ay patungkol na po sa cross, hindi patungkol doon nung siya ipinanganak. Okay, proceed. Christmas brings justification by faith. Kailan nangyari ito? Doon sa cross pa rin, mga kapatid. Christmas brings justification by faith. Kaya, kung bakit natin pinag-usapan yung positive na epekto, positibong epekto ng Christmas, kasi nga, it brings justification by faith. Ito po yung nangyari sa cross. Hindi po ito nangyayari nung siya pinanganak. Wala pong justification by faith nung siya ipinanganak. Okay? But, na-mention ang justification by observing the whole law during that time. Romans chapter 2. May justification that time before the death of Jesus Christ, pero by observing the whole law.
Ang dami yung batas ni Moses. 613. Ang tao ay ma-justify through observing the whole law. Sa Romans chapter 2 verse 13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Mayroon bang justification before the death of Christ? Mayroon. Ano pong basihan? Law of Moses. Pero after the death of Christ, ang basis po ng justification ay yung cross. Romans chapter 3, start reading 24 to 25, verse 24. Being justified freely by His grace. Okay, ulitin ko sa verse 24. Being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. Dito sa verse 24, ano po? Justification freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, Christmas brings justification by faith. Anong ibig sabihin ng salitang justification? Napawalang sala or inaaring ganap. Justification, ibig sabihin, diniklara niya lahat ng naniniwala ay walang kasalanan. Ang ganda na, diniklara ng Panginoon ng tao walang kasalanan. Kailan nangyayari? Nung siya'y naniwala. Okay, diniklara na ang tao ay justified nung siya'y naniniwala by faith. By faith in Christ finished work. Anong sabi sa Romans 5, 1 and 2? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Nakita niyo, ang justification po ay nangyari after lang tao ay naniwala sa kanyang ginawa sa cross. Ibig sabihin, ang justification by grace. Justification by faith. Nakita niya yung isa sa plano ng Panginoon. Pag ang tao ay naniniwala, siya ay justified. Napawalang sala or inaaring ganap. So, through Christ's life, death, and resurrection, humanity can be justified. Kailangan tandaan natin yan, mga kapatid, kasi mahalaga na maunawaan natin yung plano ng Panginoon. Once na ang tao ay naniniwala, siya po'y inaaring ganap ng ating Panginoon. Once na isang tao ay naniniwala sa finished work ng ating Panginoon, siya ay napawalang sala. Ngayon, since na ang tao ay napawalang sala, siya ba'y candidate na pupunta sa langit? Yes. Okay? Yun po talaga ang programa ng Panginoon. Okay? Yun po ang plano ng Panginoon. Kaya ang tao ay pinawalang sala kung siya ay naniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo mismo doon sa cross. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Ulitin ko po. This righteousness is given through faith in Jesus Christ. Doon ba sa kanyang birth? Hindi. Doon sa cross. Doon po ang righteousness, masusumpungan po natin ang God's righteousness kung paniniwalaan natin yung mismong ginawa niya sa cross. Hindi yung birth. Kaya pag sinasabing Christmas, lagi na lang birth, hindi ka maliligtas doon. Bakit? Dahil ang mensahe wala doon sa birth. Ang mensahe doon sa cross. Nasa cross ang mensahe ng kaligtasan, wala sa birth. Sa Israel pwede. Kasi nga, pangako ng Panginoon sa Israel na sila'y iligtas. Pero tinanggihan nila.
Yung offer, tinanggihan nila. Ngayon, ang kaligtasan, ibinigay sa atin. Di ba ang ganda yun? That's grace. Pero hindi doon sa birth ang message. Ang mensahe saan? Sa cross. Kaya nga ang ganda pag ano pala, pag sa Christmas, hindi yung baby yung nakalagay doon, kundi cross. So sasabihin, kakaiba yung decoration mo. So explain mo ngayon, yes, dahil ang kaligtasan, ang gospel ng kaligtasan ay wala doon sa birth. Nandoon sa cross. Ang mensahe para ang tao ay maligtas, wala doon sa nung siya pinanganak, kundi ang kaligtasan ay nandoon sa cross. Paniwalaan yung kanyang ginawa sa cross. Yan po yung mensahe para sa atin. Pero nung siya ipinanganak, mensahe din yun para sa Israel. Okay? This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. The incarnation makes it possible for us to receive this righteousness. So Christmas introduced God's gift of justification. Tandaan po natin yan. Ang justification, ito po ay regalo ng Panginoon. Kailan po natin tinanggap yun? Nung naniwala tayo sa mensahe ng kaligtasan, which we have access through faith. Christmas brings justification by faith. So yun po yung pangalawa. Ngayon, pangatlong epekto. Christmas demonstrates God's love. Ano bang nangyari nung si Kristo ay namatay sa cross? Dahil sa kanyang pag-ibig. Balikan natin yung Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ano po yung pinaka-ultimate na demonstration niya sa cross? Yung kanyang ginawa. Ibig sabihin, ang cross ay nagpapakita po doon yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Doon niya i-demonstrate yung kanyang pag-ibig. Okay? Doon mismo sa cross. Kaya ang Book of Romans highlights the depths of God's love in sending His Son. In Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So yun po yung description po ng ating Panginoon nung siya'y namatay sa cross. Mismo ang kanyang buhay ang inaalay para sa lahat. Dahil ang desire ng Panginoon, lahat maligtas. Idagdag natin yung Ephesians chapter 2. Yan talaga ang desire ng Panginoon, lahat maligtas. Pero, bakit kukunti lang ang naniniwala? Dahil kukunti lang ang mga nag-response doon. Sa 1 Timothy po tayo. Chapter 2, verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Desire ng Panginoon, lahat maligtas. Gusto ng Panginoon, lahat ng tao maligtas. Pero ilan lang po ang mga naniniwala sa mensahe. Ibig sabihin, yung mga naniniwala lang po sa mensahe ang makakasumpong ng kaligtasan. Okay? Ang naniniwala lang po doon sa mensahe ang makakasumpong ng kaligtasan. Pero, ang kaligtasan ay available para sa lahat. Okay? Ang kaligtasan po ay available para sa lahat, pero limited lang po doon sa mga naniniwala. Ang kaligtasan ay maranasan ng tao kung siya'y naniniwala sa mensahe. Limited doon. Pero ang kaligtasan available para sa lahat. Okay?
at nasa tao kung maniwala o hindi. Okay? So, the birth of Christ, kung babalikan natin yung birth ng ating Panginoon, shows God's sacrificial love and care for humanity. So, from birth to death. From birth to death. So, sa birth, mayroon siyang purpose kung bakit siya ipinanganak. And then, nung siya namatay, mayroon din siyang purpose. At para sa lahat. Okay? Birth to death. Pero magkakaiba ang mensahe sa birth at saka yung sa death. Kailangan malinaw po sa atin. Pag doon ka sa birth, ang message more on sa Israel. Pag doon ka sa kanyang death, ang message para sa lahat. Christmas is a celebration of divine love made real in Jesus. Number 4. Christmas brings peace and reconciliation. So ito pong isa sa mga maganda na maunawaan natin doon sa Christmas. Dapat maunawaan natin na ito po ay mayroong kapayapaan and reconciliation din. Pero before the death of Jesus Christ, may mensahe ang anghel. May sinabi ang anghel. Doon tayo sa Lucas chapter 2. Lucas chapter 2, sinabi niya doon sa mga shepherds. Sa Lucas po tayo. Luke chapter 2. Ito po. Verse 14. Luke 2:14, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So, ibig sabihin, nung si Kristo ipinanganak, ay dapat ang mga Israelites makaka-experience ng kapayapaan. Kaya nga, para sila'y ma-reconcile sa Panginoon, mayroon silang gospel na dapat nilang paniniwalaan. So, mayroong peace and reconciliation. So, ang peace and reconciliation ay ginawa din doon sa cross. Pero nung siya ipinanganak, mayroon ding peace and reconciliation. Pero ito po ay hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus Christ ay pumarito upang kanyang iparanas sa mga Israelites ang kapayapaan at yung pagkakasundo. Dito sa John chapter 1, 10 to 12, John chapter 1, 10 to 12, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. Number 12, but as many as received Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ito pong mensaheng ito ay bago pa namatay ang ating Panginoon, ay Kanya nang ipinapangaral yung reconciliation, ay ipinapangaral ang tungkol sa kapayapaan. Pero hindi po nila tinanggap. And then later on, ipinangaral pa rin yung peace and reconciliation after the death of Christ. Okay? After the death of Christ ay ipinapangaral din. So, peace and reconciliation ay maranasan ng mga Israel at maging mga Hintil. Gusto kong basahin ang Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, 13 to 16. So, ipinapangaral po dito, pero ang peace and reconciliation para sa lahat. But before the death of Jesus Christ, it was offered only to Israelites. But later on, peace and reconciliation ay inoffer for all. Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 13, but now in Christ Jesus,
who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ, who is our peace. Okay, ito po sa verse 14. For He is our peace, who has made both one, and had broken down the middle wall of partition between us. So inalis niya yung wall of partition para pag-isahin niya ang dalawang tao at ito'y ma-reconcile sa ating Panginoon. Verse 15, having abolished in His place the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body, by the cross having slain the enmity thereby. So dito po ay na-experience ng mga nanampalataya ang peace and reconciliation. Saan tayo ma-reconcile? Sa Panginoon. Dagdag pa natin yung Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. 7. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So tandaan po natin, Christmas based on Christ's finished work brings peace and reconciliation. So through Jesus, humans are reconciled to God. Tandaan po natin yan. Through Jesus, wala na pong iba. Okay, wala na pong iba na mababasa sa Bible na ang tao ay ma-reconcile kung ang tao ay maniniwala. Pero dito po malinaw, through Christ, through Jesus Christ, humans are reconciled to God. Sa 2 Corinthians 5 na mention din. 2 Corinthians 5, start reading 18 hanggang 20. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. 20. Now, then, we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Again, through Jesus, humans are reconciled to God. And then, Romans 5, 1 and 2, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ulitin ka, through faith. Faith in what? Faith in Christ finished work. We have peace with God. So, nung siya ba ipinanganak na magkaroon tayo ng peace with God? Hindi. Hindi po nung siya ipinanganak that we have peace with God. Kailan po nangyayari? Paniwalaan yung kanyang ginawa sa cross. Through faith in Christ's finished work, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, kailangan natin maunawaan para pag i-share natin mismo yung work ni Christ sa cross, hindi yung kanyang birth, hindi yung siya ipinanganak doon. Hindi po yan ang mensahe sa ngayon. Ang mensahe po sa ngayon ay yung mismong work niya. Okay? Kailangan maging malinaw sa atin yan. The birth of Christ sets the stage for this peace by God entering the world. So, yung sa birth ng Panginoon na mention natin, more on nakafocus sa mga Israelites, and then later on, yung kanyang ginawa mismo sa cross ay para sa lahat. Christmas is the starting point of reconciliations between God and humankind doon sa cross. Okay? Doon sa cross. Then, dito tayo sa number 5. Christmas shows God's grace.
Christmas shows God's grace. Kung balikan po natin yung sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, pag sinasabi natin na Christmas shows God's grace, balik pa rin tayo doon sa work ng ating Panginoon. Kaya nga, for by grace are you saved through faith. Through faith in what? In Christ's finished work. So, ulitin ko, ang kaligtasan natin by grace. Ang Panginoon yung nag-perform. Ang part natin, maniwala. Okay? Ang nag-perform po para ang tao ay maligtas, ang Panginoon. Bakit? Salvation is a gift of grace. Romans teaches that salvation is a gift of grace, not earned by works. Hindi po enough yung ating ginagawa para sa ating maligtas. Hindi po enough yung work natin na ginagawa natin para maligtas. Hindi po ang work ng Panginoon ay tama na po para ang tao ay maligtas. Dapat nating paniwalaan. Kaya ang Book of Romans ay ipinapangalan niya ang kaligtasan is a gift of grace not earned by works. Kaya dito sa Ephesians 2 Verse 9, not of works, lest any man should boast. So, salvation by grace, not of works. Not earned by works. Salvation is a gift. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ano po yung wages? Kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan maging malinaw sa atin yan. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ngayon, saan mararanasan ang eternal death? Sa lake of fire. At ang eternal life, ito ibinigay ng Panginoon sa mga naniniwala. Okay? Ang eternal death, maranasan sa mga hindi naniniwala. Ang eternal life, mararanasan po doon sa mga naniniwala sa ginawa ng ating Panginoon o naniniwala sa gospel of grace. The gift begins with Christ's birth doon sa mga Israelites and then nung siya'y namatay. Okay? So, doon sa Christ's birth, na-experience ng mga Israelites and then later on sa mga Gentiles. Later on, sa lahat. Kaya yung gift na experience ng mga Israel, yung siya'y pinanganak, and then later on, na experience ng lahat ng tao dito sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, na na-mention ang kaligtasan by grace, not earned by works, nung siya'y namatay sa cross. Christmas reminds us that God freely gives us the greatest gift, eternal life. Na-mention ito sa Titus. Mayroong record sa Titus na ang Panginoon, mayroon na po siyang plano. Mayroon siyang plano sa lahat ng nanampalataya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. In Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Ibig sabihin, ang eternal life ay naipangako ng Panginoon bago pa ang mundo. Chapter 3 verse 7 ng Titus, that being justified is grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Bakit sinabing hope of eternal life? Yes, ang eternal life ay ma-experience po natin pag ang tao ay nasa langit. Nakapiling na niya ang eternal God. So, binigyan niya ang lahat ng nanampalataya ng eternal life pag nakakasama niya ang Panginoon magpakailanman. Kaya sa atin yan, natin hope of eternal life. So, tandaan natin yan. Kaya Christmas shows God's grace. Then, ano pa?
Number 6, Christmas empowers a new life. New life. Pag sinasabing new life in Christ. Okay? Si Apostle Paul, mayroon siyang binanggit yung new man at saka old man, or new nature at saka old nature. So ano dapat ang mag-manifest sa mga believers? Dapat yung new nature. Sa Colossians chapter 3, verse 9 to 10, lie not one to another, saying that ye have put off the old man, or the old nature, with his deeds, and have put on the new man, or new nature, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. So mayroon, kailan po ang taong nakaranas ng new life? After nung siya'y naniwala. After nung siya'y naniniwala sa ating Panginoon. Dagdag pa natin yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new what? New creature. And all things are passed away, behold, all things are become new. Ibig sabihin po, ang tao ay nakaranas ng new life, new man, new person, new creature, pag siya'y nanampalataya. Doon lang po ma-experience yan. Dagdag pa natin yung Ephesians chapter 4. Chapter 4. Dito sa verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So, para po mag-manifest sa atin yung new life, may mga bagay na dapat ma-put off. Ano po yan? Yung mga bagay na ma-put off sa atin, kaya sabi niya, let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking be put away from you with all malice. Dito sa verse 22, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, the new nature, the new life, which after God is created in righteousness and true holiness. So Romans also emphasizes transformation through Christ. Anong sinabi sa Romans 12:2? Be transformed by the renewing of your mind. Be transformed. Pag sinasabing transform, dapat may pagbabago sa ating kaisipan. Okay, dapat mayroong transformation sa ating kaisipan. Okay? Be transformed by the renewing of your mind. So Christ's birth initiates the new life we can experience through faith. So sa mga Israelites, okay, sa mga Israelites, yung birth ng ating Panginoon, sila din maka-experience ng new life. Pero sa mga believers after the death of Christ, ang new life natin starts or begins doon sa cross. Sa Israel, doon sa birth. Sa atin, doon sa cross, nung tayo'y naniwala. Kaya sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Okay? So, nandun po, kailangan maniwala sa mensahe ng kaligtasan and then start yung new life. Sa mga Israelites, yung birth ay kanilang paniniwalaan. So, Christmas is not only remembrance, it is an invitation to a renewed holy life. Kaya, ulitin ko po yung effect ng Christmas, may dalawang epekto doon sa kanyang birth sa mga Israelites. Doon sa cross para sa lahat. Kailangan
makita po natin yung distinction between the two program. Na pag sinasabing Christmas, hindi lang birth. Kasi pag birth lang, ang doon lang tayo nakafocus lang sa birth, more on sa Israel yung mensahe. Wala yung mensahe para sa atin. Kaya, pag ganitong month, Muslim, naririnig natin yung kanta ng Baby Jesus. Na kanya, more on birth ang laging naririnig natin. Pero, hindi na-emphasize yung ginawa niya sa cross na doon po pala ang pinaka mensahe para sa atin. Yun yung hindi malinaw sa atin. Pero at least mayroon tayong ganitong pag-aaral para maunawaan natin na yung Christmas ay mayroong dalawang meaning. Mayroong dalawang programa na dapat ito ay ipangaral. Ano ba yung mga benefits doon? Okay? So, even though Romans does not narrate Jesus' birth, it teaches the spiritual meaning of Christmas. Una, God's plan of salvation begins. Romans 5:8. B. Justification by faith is made possible. Romans 3:22-24. C. God's love is revealed in Romans 8:32. D. Peace and reconciliations are brought. Romans 5:1-2. And then grace is freely given. Romans 6:23. Then last, believers are empowered for new life. Romans 12. So mga kapatid, tandaan po natin yung mga bagay na ito, yung mga positibong epekto ng Christmas, mas lalo nating maunawaan ang Christmas. Kasi lagi itong sineselebrate pagdating ng December. So, at least, papaano naunawaan natin ang mga positibong epekto para sa atin kung ano ba talaga ang Christmas. Maraming salamat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon muli na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa mensahe na aming napag-aralan. Salamat, Lord God, sa bawat isa ng mga nakikinig. Nawa ang mga bagay na aming napakinggan ay mananatili sa aming puso't isipan. At ito po ay makakatulong din po sa aming paglago bilang mananampalataya. Maraming salamat sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamagitan ng aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po.